Ang bagyo ay hindi lang basta ulan, para itong isang nagngangalit na kurtina ng tubig na walang tigil na humahampas sa windshield ng isang napakalaking truck na Kenworth na para bang sinusubukan nitong basagin at pasukin iyon. Sa likod ng manibela ay nakaupo si Roberto, isang 55 taong gulang na lalaki na may magaspang na mga kamay at titig na hinubog ng napakaraming nag-iisang milya sa kalsada. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela, ang ugong ng makinang diesel at ang paulit-ulit na galaw ng wiper ang tanging kasama niya sa liblib na kalsadang ito. Matagal nang nakalimutan ng Diyos at ng mga lokal na tagapag-ayos ng daan. Mas gusto ni Roberto ang night shift, tinatago ng dilim ang nakakasawang tanawin at binibigyan siya ng espasyo para mapag-isa sa kanyang mga iniisip. Bagamat kung minsan, mas madilim pa ang mga iyon kaysa sa mismong bagyo. May kargada siyang kahoy na dinadala pahilaga sa Midwest, umaasang makarating bago magbukang liwayway. Ngunit may ibang plano ang malakas na ulan kaya napilitan siyang magbawas ng bilis. Hindi rin naman siya sabik na makauwi. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas, ang kabina ng kanyang truck na ang naging tunay niyang tahanan. Isang maliit na mundong binubuo ng upuang balat, metal, panis na kape at nananatiling amoy ng sigarilyo. Bigla bumago sa malakas na ulan ang matatalim na sinag ng kanyang xenon headlights at ang kanilang nakita ay nagpadaluyong ng kaba sa dibdib ni Roberto. Mga 200 yarda sa unahan sa maputik at makitid na gilid ng kalsada, may mga aninong gumagalaw. Hindi iyon mga hayop o sirang sasakyan, mga tao sila. 4 na figura, naglalakad ng tuwid ang pila, basang-basa mula ulo hanggang paa, pilit nilalabanan ng bugso ng hangin na tila handang ihagis sila sa bakanting kalsada. Nanigas ang panga ni Roberto at kumitid ang kanyang mga mata sa hinala. Sumigaw ang kanyang mga instinct, hinasa ng ilang dekadang pagmamaneho, huwag kang hihinto. Maaring patibong ito. Marami na siyang narinig na kwento, mga taong kunwaring nangangailangan ng tulong para lang tambangan ang mga driver at nakawan ng kargamento o ng truck mismo. Nanatiling madiin ang kanyang paa sa gas, balak na dumaan lang at iwan ang nakakatakot na tanawin. Tutal puno ng pagdurusa ang mundo at hindi naman bayani si Roberto. Isa lang siyang pagod na lalaking ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit habang papalapit siya, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin at bumasag sa kanyang malamig na pasya. Isa sa mga figura, ang pinakamaliit, isang batang lalaki, marahil 7 taong gulang, ang lumingon nang marinig ang makina. Hindi kumaway ang bata o humingi ng tulong. Tumingin lang siya sa mga ilaw, nanigas sa takot, mahigpit na nakakapit sa binti ng lalaking nasa unahan niya. Isang saglit lang nakita ni Roberto ang maputla at takot na mukha ng bata. Ngunit sapat na iyon. May kuryenteng dumaloy sa katawan ni Roberto. Napamura siya ng malakas, hinampas ang manibela at biglang inapakan ang air brakes. Ang matinis na singaw at ang kaluskos ng gulong sa basang aspalto ay humiwa sa ingay ng bagyo. Huminto ang dambuhalang truck mga 50 yarda lampas sa grupo. Huminga ng malalim si Roberto. Alam niyang maaaring isang malaking pagkakamali ang ginawa niya o ang tamang desisyon. Bahagya niyang binuksan ang bintana sa gilid ng pasahero. Umaandar pa rin ang makina at ang kamay ay nakaamba malapit sa kambyo, handang umarangkada kung may mangyaring masama. Sa salamin, nakita niyang tumakbo papunta sa kabina ang lalaki mula sa grupo. Iniwan ng isang babae at 2 bata. Nang makarating ang lalaki sa bintana, nakita ni Roberto ang kanyang mukha nang malapitan, basang-basa ng ulan at puno ng takot. "Pakiusap po!" sigaw ng lalaki, halos malunod sa lakas ng ulan. "Hindi ko po kailangan ng pera. Wala po akong hinihingi. Ang mga anak ko, hindi na nila kayang maglakad.
May lagnat ang bunso kong babae. Pakiusap, dalhin niyo lang kami sa ligtas na lugar, kahit sa susunod na bayan lang, basta may bubong. Hindi galit o nananakot ang kanyang tinig. Isa itong desperadong pakiusap ng isang amang walang magawa. Napabuntong hininga si Roberto, mabigat ang dibdib, at binuksan ang pinto na may pagod at magaspang na buntong hininga. Sumakay kayo, ngayon na, sabi niya. Magaspang ang tinig na parang graba. Kumaway ang lalaki sa iba. Tumakbo ang babae, karga ang may sakit na batang babae, at sumunod ang batang lalaki, hirap na hirap sa putik. Hindi madali ang pag-akyat sa mataas na kabina. Pagod sila, basang-basa at nanginginig. Pagkapasok, ang mga bata sa maliit na tulugan, ang babae sa upuan ng pasahero, mabilis na puno ang hangin ng amoy ng basang damit, takot at desperasyon. Ang babae na ang pangalan ay Jennifer ay mahigpit na niyakap ang kanyang anak na babae, pilit pinapainit ito gamit ang isang shawl na kasing basa ng lahat. Ang lalaki, si Ricardo, ay umupo sa gilid ng upuan nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa ginhawa, sa pagkabigla na may tumulong sa kanila. Inilakas ni Roberto ang heater at muling pinaandar ang truck, bumalik sa walang laman at itim na highway. Sa loob ng kabina, mabigat ang katahimikan, nababasag lamang ng ugong ng heater at ng pagngangalit ng ngipin ng bata. Nakatuon ang mga mata ni Roberto sa daan, ngunit dama niya ang kanilang mga tingin, ang tahimik na pasasalamat, ang mga tanong na hindi nila tinanong. Mga kaibigan ng Tales of Kindness, bago natin ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, isang paglalakbay na maglalantad ng masasakit na katotohanan, may tatanungin ako sa inyo. Sa mundong madalas manaig ang kawalang pakialam, ano ang gagawin ninyo? Sa isang madilim at maulang highway, hihinto ba kayo? Hahayaan ba ng puso ninyo na lampasan sila? Mag-iwan ng komento. Sabihin kung saan kayo nanonood at kung naniniwala pa ba kayo na buhay pa ang kabaitan. Alam ni Roberto na nilabag niya ang kanyang pangunahing patakaran, huwag kailanman magsakay ng estranghero. Ngunit habang tinitingnan niya si Jennifer na pilit inaalo ang nilalagnat na anak gamit ang basang manggas, napagtanto niyang walang saysay ang mga patakaran ngayong gabi. May kung anong kakaiba sa pamilyang ito, ang kanilang tahimik na lakas, ang hindi binibigkas na sakit na nagpaalala sa kanya ng panahong bago naging digital ang lahat, bago ang bawat paghihirap ay nagiging larawan sa internet. Ito, sabi ni Roberto, itinuturo ang isang bakal na termos at isang gusot na paper bag sa dashboard. May mainit na kape dyan. May ilang sandwich na hindi ko nakain. Sige lang. Tiningnan ni Ricardo ang alok na parang kayamanan. Ngunit sa halip na kunin para sa sarili, maingat niya itong hinati, ibinigay ang pinakamalaking bahagi sa kanyang asawa at mga anak habang nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa bagyo at sa pag-asa. Maingat na nagbuhos si Ricardo ng kaunting kape sa takip ng termos at iniabot ito kay Jennifer. Napansin ni Roberto ang munting kilos na yon sa malabong refleksyon sa windshield. Hindi ito engrande, ngunit napakaraming sinasabi, inuuna ang asawa kahit halatang siya mismo ay gutom. Ang tahimik at walang pag-iimbot na kilos na iyon ay agad nagbigay kay Roberto ng matinding paggalang kay Ricardo. Matagal nang napapaligiran si Roberto ng mga makasariling tao, mga manlilinlang sa truck stop, mga manggagawa sa bodega na walang iniintindi kundi ang sarili nila. Ngunit kay Ricardo, may nakita siyang kakaiba, isang lalaking may prinsipyo, isang lalaking malamang ay nawala na ang lahat, maliban sa kanyang dignidad. Saan ba talaga kayo papunta sa gabing ganito? Sa wakas ay tanong ni Roberto, binabasag ang katahimikan. Nilunok ni Ricardo ang maliit na piraso ng tinapay na pinayagan niyang kainin at naglinis ng lalamunan bago nagsalita. Sa Apple Valley po, sir, mahina niyang sagot.
Kumurap si Roberto. 150 milya ang Apple Valley. Sa bilis ng lakad ninyo, baka nagyelo o bumagsak na kayo bago mag-umaga. Yumuko si Ricardo, hindi maitago ang hiya. Alam ko po, pinalayas kami sa aming trailer kaninang umaga. Ibinenta ng landlord ang lupa sa mga developer. Wala po kaming sasakyan, wala ring pera para sa bus. Sabi ng pinsan ko, may panapanahong trabaho raw doon, pamimitas ng mansanas tuwing anihan. Iyon na lang po ang pag-asa namin. Parang may tahimik na suntok sa sikmura si Roberto. Hindi ito ang uri ng trahedyang laman ng mga headline. Isa itong tahimik na trahedya, ang pang-araw-araw na sakunang ginagawang posible ng kahirapan. Yung mga problemang lantad ngunit hindi napapansin. Pagkatapos, nagsalita si Jennifer sa unang pagkakataon. Banayad ang kanyang tinig, halos parang oyayi. Sinabi namin sa mga bata na laro lang kung sino ang pinakamatagal makakalakad sa ulan. Marahan niyang hinaplos ang basang buhok ng kanyang anak na si Isabela habang unti-unti na itong dinadala ng antok. Sa wakas ay naiinita ng heater ng truck. Pero alam nila, bulong ni Jennifer. Laging alam ng mga bata kapag natatakot ang kanilang mga magulang. Mas humigpit ang hawak ni Roberto sa manibela. Naalala niya ang sarili niyang anak. Isang lalaking hindi niya nakausap sa loob ng mahigit 10 taon. Gumuho ang relasyon nila dahil sa pera at matigas na pagmamataas. Lagi siyang nakapagbigay ng material na bagay, ngunit pagdating sa emosyonal na suporta, bigo siya. Ang makita si Ricardo at ang kanyang pamilya sa loob ng kanyang kabina ay parang pagharap sa isang salaming ayaw niyang tingnan, isang salaming nagpapakita ng kanyang emosyonal na kawalan sa tabi ng kanilang material na kakulangan. Sila'y walang pera, ngunit magkakasama. Si Roberto naman ay may pera, isang makapangyarihang truck at isang malungkot na buhay. Sa labas, humupa ang bagyo at naging ambon na lamang. Alam ni Roberto na dadaan ang kanyang ruta malapit sa Apple Valley, ngunit hindi mismo roon. Ang iwan sila sa gilid ng kalsada 3:00 ng madaling araw, sa isang bayang hindi nila kilala ay walang maitutulong, basa pa rin sila. Wala pa ring tirahan. Isang mapanganib na ideya ang unti-unting nabuo sa isip ni Roberto, isang ligaw na pag-iisip na salungat sa lahat ng nakasanayan niya. Napatingin siya sa luma at lumalaylay na canvas bag na yakap-yakap ni Ricardo na para bang nandoon ang lahat ng mahalaga. Anong klaseng trabaho ang kaya mong gawin, Ricardo? Tanong ni Roberto, hindi pa rin inaalis ang tingin sa maitim na laso ng kalsada sa unahan. Bukod sa paglalakad sa ulan at pag-aalaga ng sirang trailer, ano pa ang kaya ng mga kamay na yan? Napatingala si Ricardo, nagulat. Marunong po akong mag-ayos ng makina, sir. Dati akong nagtatrabaho sa mga kagamitang pangsakahan. Marunong din po ako ng karpinterya. Gumagawa ng muebles ang tatay ko. Marami po akong natutunan sa kanya. Tumango si Roberto sa sarili, iniimbak ang impormasyong iyon na parang piraso ng palaisipan na hindi pa niya alam kung saan ilalagay. Patuloy ang andar ng truck sa basang gabi, ngunit may nagbago na. Ang kabina ay hindi na lamang kanlungan mula sa bagyo. Naging lugar na ito ng mga pagtatapat, isang gumagalaw na espasyo kung saan nagbanggaan ang mga nakaraan. Hindi agad sumagot si Roberto, ngunit sa loob-loob niya, nag-uunahan ang mga isipin, tinataya ang panganib, pinaplano ang susunod. Makalipas ang halos 1 oras, may pamilyar na tanawin ang lumitaw sa malayo. Mga ilaw na neon na kumikislap sa hamog. Ito ang The Last Mile Diner, isang truck stop na maraming beses nang pinuntahan ni Roberto. Kilala sa mamantikang pagkain, matapang na kape at mainit na paliguan. Hihinto tayo, biglang sabi ni Roberto, muling binabasag ang katahimikan. Nanigas si Ricardo. Sir, wala po kaming pera, dito na lang po kami sa truck.
Babantayan namin ang gamit ninyo habang nagpapahinga kayo, mabilis niyang sabi. Masakit pakinggan ang kababaang loob sa kanyang tinig. Tinig iyon ng isang lalaking sanay nang hindi pinapansin, sanay na manatili sa labas habang ang iba ay nasa loob. Pinatay ni Roberto ang makina at nanahimik ang kabina. Walang maiiwan dito sa truck ko na parang bantay aso, ungol niya. Kung kakain ako, kakain din ng mga pasahero ko. Iyan ang patakaran, tiningnan niya ang mga bata. At kailangan ng mga batang yan ng banyo at mainit na tubig. Huwag ninyo akong kontrahin. Bumaba sila mula sa kabina, huminto na ang ulan, at ang hangin ay malamig at matalim, ngunit presko. Pagpasok nila sa diner, napalingon ang lahat. Napatingin ng ibang driver at ang waitress sa kakaibang grupo. Si Roberto, ang beteranong-beterano sa kalsada na sinusundan ng isang pamilyang putikan at tila mga nakaligtas sa isang hindi masambit na trahedya. Basang-basang damit, sapatos na puno ng putik. Mukhang bakas ang matinding pagod. Pumasok si Roberto nang walang bahid ng hiya, taas noo. Handa niyang hamunin ang sinumang magtatanong. Inakay niya sila papunta sa isang sulok na booth at sininyasan silang umupo. Sinubukan ni Jennifer punasan ang mukha ng kanyang anak gamit ang manggas at kaunting laway. Halatang nahihiya sa kanilang itsura sa maliwanag na ilaw ng dinner. Pagkatapos ay lumapit si Lourdes, ang waitress, isang nakatatandang babae na matagal nang kakilala ni Roberto, hawak ang ballpen at notepad. Tiningnan niya ang pamilya, saka si Roberto, bahagyang itinaas ang kilay ngunit walang tinanong. Ang usual ba, Roberto? Kalmado niyang tanong. Oo, Lourdes, sagot niya. At para sa kanila, dagdag ni Roberto, ihain mo ang espesyal ng araw. 4 na plato, sabaw, karne, patatas, lahat ng tinapay na meron kayo, at mainit na gatas para sa mga bata. Muling sinubukan ni Ricardo na tumanggi, marahang sinasabing sobra na iyon. Ngunit pinutol siya ni Roberto sa isang magaspang na kumpas ng kamay, matigas at kupas na sa panahon, hinubog ng maraming taon sa kalsada. Ricardo, marinyang sabi, ang dangal ay luho na hindi kayang bayaran ng mahihirap, lalo na kapag may mga bata. Kalimutan mo muna ang pride mo, hayaan mong kumain sila. Bukas, saka mo isipin kung paano babawi. Pero ngayong gabi, siguraduhin mo lang na busog ang maliliit mong sundalo. Tahimik na ibinaba ni Ricardo ang ulo. Nang sa wakas ay bumulong siya ng salamat. Hindi iyon parang salita, kundi isang tahimik na panalangin. Nang dumating ang pagkain, ang sumunod na eksena ay nakakadurog ng puso at kakaibang maganda. Tinitigan ni Miguel at Isabela ang umuusok na mga plato ng may nanlalaking mga mata, puno ng paghanga. Ngunit hindi sila kumain kahit isang subo hanggat hindi tumango ng bahagya ang kanilang ama. Kahit sa gitna ng gutom, naghintay sila ng hudyat. Ang disiplina, ang malalim na paggalang na iyon ay tumama kay Roberto na parang suntok sa dibdib. Mabilis silang kumain, sabik ngunit maingat, nililinis ang mga plato gamit ang tinapay na para bang mahalaga ang bawat mumo. At totoo yun, halos hindi nainom ni Roberto ang kanyang kape. Ang panoorin sila ay nagbigay ng init na hindi kayang ibigay ng caffeine. Unti-unting bumalik ang kulay sa pisngi ng mga bata. Ang mga balikat ni Jennifer na kanina'y naninigas sa tensyon ay sa wakas ay lumuwag. Ilang taon na ang lumipas mula nang huling may kasalo si Roberto sa hapag. Ilang taon na mula nang ang pagkain ay maging sandali ng koneksyon sa halip na simpleng gasolina para sa isa na namang mahabang, nag-iisang biyahe. Ang tinatawag niyang kasarinlan na matagal niyang isinusuot na parang baluti ay biglang nakaramdam ng kahulugan ng pag-iisa, malamig at mabigat. Kung ikukumpara sa pamilyang ito, bugbog man ng buhay, ngunit buo pa rin. Biglang naramdaman ni Roberto na siya ang tunay na wasak.
Sabi mo, karpintero ka? Puna ni Roberto habang nililigpit ni Lourdes ang waitress ang mga walang lamang plato. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang bibig gamit ang manipis na napkin. Opo, sir. Gumagawa ako ng muebles, nag-aayos ng kahoy at nag-uukit kapag may pagkakataon. Sa bukid dati, inaayos ko rin ang mga kamalig at bakod. Pero nang may bagong may-ari, nagdala siya ng sarili niyang mga tao. Sinabi niyang luma na raw ang paraan ng trabaho ko. Napatawa si Roberto ng tuyo. Luma? Ngayon puro plastik at pandikit na ang gusto ng mga tao. Takot sila sa tunay na kahoy at sa tunay na husay. Gusto nila ng mabilis, hindi pang matagalan. Naglabas siya ng toothpick at gumanga, nag-iisip. At paano naman ang mga makina? Sabi mo marunong ka ron? Bahagyang umayos ng upo si Ricardo. Opo sir, ang pagpapatakbo ng mga lumang traktora kahit kulang ang pyesa ang nagturo sa akin na mag-isip ng mabilis. Kaya kong pakinggan ang makina at malaman ang problema bago pa man buksan ang hood. Humihinto muna tayo rito mga kaibigan ng Tales of Kindness. Pag-isipan ninyo ang sinabi ni Ricardo. Ang kwento niya ay refleksyon ng milyon-milyong bihasang manggagawa na itinabi ng automasyon, ng kasakiman, ng mundong mas pinahahalagahan ang bilis kaysa husay. Ngunit ang tunay na talento ay hindi nawawala. Naghihintay lamang ito ng pagkakataon. May naniwala na ba sa inyo noong walang naniwala ang iba? O baka kayo ang nagbigay ng pagkakataon sa isang tao? Kung naniniwala kayo na minsan ang tadhana ay nagkukubli sa anyo ng pagkakataon, magkomento ng salitang opportunity at sabihin ninyo kung saang estado kayo nanonood. Bumalik tayo sa diner. Binayaran ni Roberto ang bill at nag-iwan ng malaking tip. Sinenyasan niya ang pamilya, oras na para umalis. Ngunit bago sila sumakay muli sa truck, may ginawa si Roberto na hindi inaasahan. Iangat mo ang hood, sabi niya tumango patungo sa unahan ng Kenworth. Nagatubili si Ricardo, naguguluhan, ngunit sumunod. Bumungad ang makinang diesel sa ilalim ng matitinding ilaw ng paradahan. Isang dambuhala at mamantikang makina. Itinuro ni Roberto. May naririnig akong kakaiba sa alternator belt. Isang matinis na huni kapag lumilipat ako sa ika-4 na gear. Hindi makita ng mga mekaniko ng kumpanya. Sabi nila, iniisip ko lang daw, ano ang nakikita mo? Isang pagsubok ito. Alam na ni Roberto ang problema. Isang nakatagong bearing sa loob ng makina, bahagyang pudpod, sapat para magdulot ng ingay. Mahirap makita kung hindi ka tunay na bihasa. Gusto niyang malaman kung totoo nga si Ricardo o puro salita lang. Hindi humingi ng guwantes si Ricardo. Hindi nag-alinlangan. Lumapit siya agad, handang madumihan ang mga kamay at sinimulang suriin ang mga belt, tinitsek ang higpit, dinarama ang resistensya. Nakatayo sa gilid ng bangketa si Jennifer at ang mga bata halos hindi humihinga. Ramdam nila iyon, maaaring baguhin ng sandaling ito ang lahat. Pagkaraan ng 2 minutong katahimikan, itinuro ni Ricardo ang isang maliit na puli sa ibabang bahagi ng makina. Hindi po ang belt ang problema, sir. May kumpiyansa niyang sabi. Ang tensioner pulley po. Bahagya itong nakausli. Ilang milimetro lang. Sa ilang bilis, kumikiskis ang belt sa metal. Kapag hindi ninyo agad napalitan, mapuputol iyan at maiiwan kayo sa daan. Naramdaman ni Roberto ang malamig, ngunit kasiya siyang kilabot. 3 profesional na mekaniko ang hindi nakapansin. Ngunit ang lalaking ito, basang-basa, gutom at walang kahit ano, ay nakita ang problema sa loob lamang ng ilang minuto. Ibaba mo na ang hood, sabi ni Roberto. Itinatago ang ngiti sa ilalim ng makapal niyang bigoteng may uban. Tama ka, puli nga. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang mga daliri sa kupas na maong, halatang ginhawa ang naramdaman. Gusto niyo po bang ayusin ko, sir? Kung may wrench lang... Itinaas ni Roberto ang kamay para pigilan siya. Wala ng oras, may delivery ako bago mag-6 ng umaga, pero pumasa ka.
Kumurap si Ricardo. Pumasa po sa alin, sir? Hindi nagpaliwanag si Roberto. Muli silang umakyat sa truck. Ngunit ngayon may nagbago. Hindi na lang sila basta mga pasahero. Pinatunayan ni Ricardo ang sarili niya. Karapat-dapat ang kanyang pwesto sa kabina. Isang tunay at kapwa paggalang ang nagsimulang tumubo. Isang ugnayang hindi inaasahan ng sinuman. Ugnayang maaring magbago sa takbo ng kanilang mga buhay. Muling pinaandar ni Roberto ang makina at bumalik sa madilim na kalsada. 50 milya na lamang bago ang Apple Valley, ang patutunguhan ng pamilya. Dumaan ang mga berdeng karatula sa highway, kumikislap sa hamog. Magulo ang isip ni Roberto. Sabi ng praktikal niyang panig, ihatid sila sa bayan, bigyan ng kaunting pera at magpatuloy sa biyahe. Mas marami ka nang nagawa kaysa sa karamihan. Huwag ka nang makialam, ngunit ang puso ni Roberto, ang bahaging inakala niyang tuluyang namanhid matapos pumanaw ang kanyang asawa, ay may ibang sinisigaw, mas malakas pa kaysa sa rason. Napatingin siya sa rearview mirror kina Miguel at Isabela, magkayakap at mahimbing na natutulog sa bunk, tila sila ang tanging sandalan ng isa't isa. Tumingin siya sa mga kamay ni Ricardo, nakapatong ng alanganin sa kanyang mga tuhod, bahagyang kumikibot ang mga daliri sa pag-aalala, at saka lumitaw ang karatula, Exit 45, Apple Valley. Ngunit hindi bumagal si Roberto, walang signal, walang liko. Matatag niyang pinanatiling tuwid ang takbo ng truck at dinaanan lamang ang exit. Agad itong napansin ni Ricardo, biglang sumikip ang kanyang dibdib sa takot habang yumuko siya pasulong at hinawakan ang sandalan ng upuan ni Roberto. Namumutla ang mga buko ng kanyang mga kamay. Sir, nalagpasan niyo ang exit, doon ang bayan namin. Nanginginig niyang sabi, hati ang tinig sa pagitan ng takot at hindi makapaniwala. Agad namang niyakap ni Jennifer ang mga bata, ang mga matay mabilis na sumulyap sa nakakandadong kabina, naghahanap ng paraan ng paglikas. Ang kabaitan bang ipinakita sa kanila, panlilinlang lang ba ang lahat? Ngunit nanatiling kalmado si Roberto, nakatuon ang mga mata sa daan. Matatag ang kanyang tinig. Hindi ko iyon nalampasan, Ricardo. Pinili kong huwag likuan. Napatigil si Ricardo. Pero bakit? Saan niyo kami dadalhin? Napabuntong hininga si Roberto, yaong malalim at pagod na buntong hiningang nagmumula sa pagdadala ng higit pa sa mga milya sa balikat. Magaspang ang Apple Valley, iho. Marami na akong naging biyahe roon. Ginagamit lang ng mga amo ang mga tao kapalit ng minimum wage at pinagsisiksik ang mga pamilya sa mga sira-sirang motel. May mga kamay ka ng isang bihasang manggagawa at mga matang parang sa mekaniko. Kung iniwan kita roon ngayong gabi, para na rin kitang ibinalik sa buhay na pilit mong tinatakasan. Bahagya siyang bumagal upang matignan si Ricardo sa salamin. Dadalhin kita sa Pine Ridge. 2 oras pa yon sa Hilaga. May bahay ako roon, malaki. At may talyer sa likod na mahigit 10 taon nang hindi nagagamit. Huminto sandali si Roberto. Hindi ito kawanggawa, alok ito ng trabaho. Napahinto ang paghinga ni Ricardo. Kailangan ko ng taong marunong sa mga kasangkapan, yung kayang makilala ang belt at bearing sa pakikinig pa lang. Iniaalok ko sa iyo ang tirahan, sahod at trabaho, kapalit ng pagtulong sa akin na buhayin muli ang talyer na iyon. Nanatiling mabigat ang kanyang mga salita sa mainit na kabina. Hindi ka panipaniwala, parang panaginip. Lumingon si Ricardo kay Jennifer, nanlalaki ang mga mata. Tumingin din siya pabalik, kapwa sila natigilan. Ang ideya na may isang estrangherong mag-aalok ng kaligtasan, pagkain at trabaho matapos lamang ang ilang oras ay tila imposibleng paniwalaan. Tinuruan sila ng buhay na mag-ingat, napakaraming pangako ang nauwi sa wala. Pagkatapos si Jennifer, malinaw at mapag-ingat ang tinig, ang nagtanong ng iniisip nilang dalawa. Bakit niyo po ito ginagawa, Ginoong Roberto? Walang nagbibigay ng walang kapalit.
Ano po ba talaga ang gusto ninyo sa amin? Nagbigay si Roberto ng bahagya at pagod na ngiti, ngiting isinilang sa kalungkutan, hindi sa panlilinlang. Ano ang gusto ko ulit niya? Gusto ko ng katahimikan sa isip, gumuho na ang bahay ko at masyado na akong matanda para ayusin ito mag-isa. Gusto ko ng kasama dahil ang katahimikan sa bahay na iyon ay mas maingay pa kaysa sa kahit anong makinang minaneho ko. Dagdag pa niya, kung hindi ninyo magustuhan, bibilhan ko kayo ng tiket sa bus. Kahit saan nyo gustong pumunta, 1 linggo lang. Iyon lang ang hinihiling ko. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga natutulog na anak, si Miguel na marahang humihilik, at ang mukha ni Isabela na may bakas pa ng natuyong gatas. Naalala niya ang mga labor camp malapit sa Apple Valley. Ang putik, ang mahahabang oras ng trabaho, ang kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Roberto, ang brusko ngunit mabuting lalaking nagpakain, nagkupkop at walang hininging kapalit. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, susubukan namin ng 1 linggo. Pero malinaw lang, pagtatrabahuhan ko ang lahat. Hindi ako tumatanggap ng limos. Kung hindi sapat ang trabaho ko para sa sahod, aalis kami. Tumango si Roberto, kontento. Kasunduan, ngayon magpahinga na kayo. Paakyat at paliko-liko ang daan papuntang Pine Ridge. Kailangan ko ng buong atensyon. Parang kinikilala ang kanilang kasunduan, umungol ng mahina ang truck at bumilis ang takbo. Napuno ng tuloy-tuloy na ugong ng makina ang kabina, ngunit ang katahimikang sumunod ay hindi na nakakailang. Puno ito ng pag-asa. Sa labas, tuluyan ng tumigil ang ulan. Unti-unting nagliliwanag ang langit, mga lilim ng lila at kahel ang gumagapang sa abot-tanaw habang umaakyat ang Kenworth sa kabundukan. Lumipad ang isip ni Roberto patungo sa kanyang walang lamang bahay. Ang talyer sa likod, minsang ipinagmamalaki ng kanyang ama, ay naging imbakan na lamang. Isang libingan ng mga hindi nagagamit na kasangkapan at alaala. Marahil ay baliw siya na basta na lang pinapasok ang mga estranghero sa kanyang buhay. Ngunit nang maalala niya kung paanong tinukoy ni Ricardo ang sira ng makina na parang likas na kakayahan, may naramdaman si Roberto na matagal na niyang hindi naramdaman, kasabikan, layunin, ang kilig ng muling pagbuo ng isang bagay na may saysay. At baka hindi pala sila ang inililigtas niya. Baka sila ang nagliligtas sa kanya. Sandali tayong huminto, mga kaibigan ng Tales of Kindness. Mapanganib ang desisyon ni Roberto. Ang pagpapatira ng mga estranghero sa sariling bahay ay nangangailangan ng tiwalang bihira na sa panahon ngayon. Ano ang pumipigil sa atin na maniwala sa isa't isa? Takot ba? O karanasan? Gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Roberto, tatanggapin niyo ba ang pamilyang ito sa inyong tahanan? O ibababa niyo na lang sila na may kaunting pera at magpapatuloy sa biyahe? Kung naniniwala kayong kailangan ng mundo ng mas maraming mapangahas na hakbang ng pananampalataya at tiwala, i-comment ang salitang trust at sabihin kung saang lungsod o estado kayo nanonood. Nang tuluyang sumikat ang araw, umusad ang Kenworth sa isang maalikabok na kalsadang lupa. Sumasalamin ang ginintuang liwanag sa hood. Pumasok sila sa isang malawak na lupain na napapaligiran ng matatayog na puno ng pino at matatandang punong insina. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang malaking bahay na estilo rancho. Ang bubong ay may hanay ng mga shingle. Ang kahoy na dingding ay kupas ngunit matatag. Maganda at bakas ang pagod, tulad ng may-ari nito. Ngunit puno ng potensyal, gaya ng pamilyang bumaba mula sa truck. Nagbabalat ang pintura ng bahay, kumukulubot at kumakalas na parang lumang balat ng puno. Ang hardin ay naging masukal na damuhan ng mga damo at ang isa sa mga bintana sa itaas ay tinakpan ng basag-basag na plywood. Sa gilid, may nakatayong malaking estruktura na gawa sa kahoy at yero.
isang pinagsamang garahe at talyer. Maligayang pagdating sa The Haven, tuyong sabi ni Roberto habang ipinarada ang truck sa harap ng shed. Dahan-dahang bumaba sina Ricardo at Jennifer mula sa kabina, iniunat ang naninigas na mga binti at pinagmasdan ng paligid. Kahit halatang pinabayaan na ng panahon at ng klima ang lugar, may kung anong naroon, isang tahimik na tibay. Gaya ng sasabihin ng sinumang karpintero, matibay ang pundasyon. Presko ang amoy ng hangin, yaong klaseng makukuha mo lang sa probinsya, malinis at payapa. Ang mga bata, nanlalaki ang mga mata sa tuwa, ay nagtakbuhan patungo sa isang lumang gulong na nakasabit sa makapal na puno ng ensina, tumatawa sa unang pagkakataon sa tila napakatagal na panahon. Sumisipa ang kanilang bota sa alikabok habang sila'y sumisigaw at umiikot, kunwaring mga cowboy na papasok sa Wild West. Pinangunahan sila ni Roberto patungo sa bahay. Nang buksan niya ang mabigat na pintuang yari sa ensina, bumungad sa kanila ang isang alon ng kulob at lumang hangin. Sa loob, ang mga silid ay madilim, tahimik at tila nakatigil ang oras. Natatakpan ng puting sapin ang bawat piraso ng muebles, parang mga multong nakalimutan at nagyelo sa panahon. Pasensya na sa kalat, o mas tamang sabihing sa kapabayaan, bulong ni Roberto habang hinila niya ang mga kurtina, pinapapasok ang sikat ng araw. Kumikinang ang maliliit na butil ng alikabok sa liwanag ng umaga na parang mumunting bituin. Pinagmasdan yon ni Jennifer, ang lumang tasa ng kape na nakapatong pa rin sa mesa, ang kalendaryong hindi na naikot sa loob ng 5 taon, ang mga lantang halaman na nauuwi na sa alikabok sa kanilang paso. Hindi lang ito isang maruming bahay, isa itong bahay na nagluluksa. Malinaw na pinili ni Roberto ang kalsada dahil ang lugar na ito ay puno ng alaala, masyadong mabigat sa pagkawala. Doon kayo titira sa mga silid panauhin sa ibaba, sabi ni Roberto. Itinuro ang pasilyo. May mainit na tubig, malinis ang mga kama, alikabok lang ang lilinisin ninyo. Lumingon siya kay Ricardo. Halika, may titingnan ako sa talyer. Lumabas muli ang 2 lalaki at nagtungo sa shed. Nang buksan ni Roberto ang dobleng pinto, napahinto si Ricardo. Nakakabighani ito. Oo, may mga sapot ng gagamba at kalat, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang kayamanan, isang matibay na workbench na yari sa hardwood, mga antigong kasangkapan sa kahoy na maayos na nakahanay sa mga dingding, isang lathe, mga lagari. Mayroon pa nangang hukay para sa mekaniko sa likuran. Lahat ay balot ng alikabok at kalawang, ngunit lahat ay dekalidad. Karpintero ang tatay ko, sabi ni Roberto. Ako naman mas sanay sa makina. Dati ang talyer na ito ang puso ng lupang ito. Ngayon, pahingahan na lang ng mga kasangkapang wala nang gumagamit. Humarap siya kay Ricardo. Sa tingin mo, kaya mo itong buhayin muli? Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa workbench. Ipinahid niya ang kamay sa ibabaw nito. Inaalis ang alikabok ng ilang dekada na parang banal ang kanyang hinahaplos. Kinuha niya ang isang pait, sinubukan ng balance at hinawakan ito na parang isang biolinistang muling nakatagpo ng matagal nang nawalang instrumento. Kumikislap ang kanyang mga mata sa layunin. Ginoong Roberto, wika niya matatag at tiyak ang tinig, sa kaunting langis, liha at puso, kayang gumawa ng talyer na ito ng pinakamagagandang muebles. At dahil may hukay para sa mekaniko, kaya kong iserbisyo ang truck ninyo rito mismo. Makakatipid kayo ng libu-libong dolyar bawat taon. Pinanood siya ni Roberto, unti-unting sumilay ang ngiti sa gilid ng kanyang mukhang hinubog ng panahon. Sa sandaling iyon, hindi na desperadong lalaki si Ricardo. Matatag siyang nakatayo, hindi bilang bisita kundi bilang isang bihasang manggagawa, isang taong may tunay na kakayahan. Ngunit biglang nagbago ang hangin, isang pickup truck ang humarurot pababa sa kalsadang lupa,
Nagsisibugan ang graba sa ilalim ng gulong. Bigla itong huminto sa labas mismo ng talyer at may lalaking tumalon palabas. Mariing isinara ang pinto ng sasakyan na umalingaw-ngaw sa paligid. Mas bata ito, marahil nasa huling bahagi ng 30, mamahaling sapatos, makintab na sinturon at isang mapagmataas na anyong hindi nababagay sa isang alikabokang lugar. Siya si Francisco, ang anak ni Roberto. Bagamat kahawig niya ang matibay na anyo ng mukha ng ama, puro paglibak ang bakas ng kanyang ekspresyon. Walang katok-katok, sinalakay ni Francisco ang talyer. Hindi man lang niya sinuliyapan ang mga antigong kasangkapan, ni hindi niya kinilala ang kabanalan ng lugar. "Ano ba to, Dad?" Sigaw niya, umuugong ang boses sa mga dingding na kahoy. Pagkatapos ay tumuon ang kanyang mga mata kay Ricardo at kumipot sa pagkasuklam. Sinuri niya ito na para bang dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. "At sino naman to? Namumulot ka na ba ngayon ng mga palaboy sa highway at hinahayaan silang nakawin ang kakaunti pang natitira sa iyo?" Kusang umatras si Ricardo, ibinaba ang tingin. Pamilyar sa kanya ang tonong iyon, matagal na niya itong suot na parang Amerikana. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang pasulong si Roberto, pumagitna sa dalawang lalaki. Matuwid ang balikat at ang tinig ay matigas na parang bakal. "Mag-ingat ka sa bibig mo, Francisco." Mahina ngunit mariing sabi niya, at ang babala sa kanyang tinig ay nagpa-freeze sa buong lugar. Ang pangalan ng lalaking ito ay Ricardo. Siya ang bagong tagapangasiwa ng talyer na ito. Inupahan ko siya, humigpit ang panga ni Roberto, at kung sakaling nakalimutan mo, ito pa rin ang bahay ko. Umismid si Francisco, libak ang tingin habang nililibot ang paligid. Tagapangasiwa ng alin ng sementeryong to. Nawawala na sa isip mo, matanda. Isang dekada ka nang hindi humahawak ng martilyo. Ginagamit ka lang ng mga taong yan. Umiikot siya kay Ricardo ng puno ng paghamak. "Makinig ka, pare. Ano man ang nakakaawang kwento na isinubo mo sa kanya, tapos na yun ngayon, ibebenta ang lupang ito. Kailangan ninyong umalis ng pamilya mo bago pa ako tumawag ng pulis." Naramdaman ni Ricardo ang pag-init ng kanyang mukha sa hiya. Hindi siya naparito para sirain ang pamilya ng iba. "Ginoong Roberto, baka mas mabuting umalis na lang kami. Hindi po namin intensyong magdulot ng gulo." Bulong niya habang umaatras. Ngunit mahigpit at hindi nanginginig na hinawakan ni Roberto ang kanyang braso. "Hindi ka aalis," sabi niya. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang anak, tumataas ang tinig. "Ang tanging hindi nababagay dito ay ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Francisco. "Anong sinasabi mo?" "Sabi mo ibinebenta ang lugar na ito," singhal ni Roberto. "Wala pa akong pinipirmahan kahit ano. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ibinebenta ang The Haven." Lumambot ang tinig ni Roberto, ngunit malalim ang sakit na nakapaloob dito. "Dito nanirahan ang nanay mo, dito ka lumaki. Maaaring nakalimutan mo na, pero hindi ko nakalimutan." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay hindi nagpalambot kay Francisco, bagkus lalo pa nitong pinatigas ang kanyang mukha. "Wala na si Mama, Dad, at wala ka naman palagi rito," pabalang na sagot ni Francisco. "May developer na nag-aalok sa akin ng napakalaking halaga para sa lupang ito. Mga luxury condo, tanawin sa baybayin, kumpleto ang package. Isang beses lang dumarating ang ganitong oportunidad sa buhay at hindi ko hahayaang sirain ito ng nostalgia mo o ng pagkalimot mo." Sa wakas, lumabas ang katotohanan. Hindi ito pag-aalala, kasakiman ito, malinaw at walang paligoy-ligoy. Para kay Francisco, hindi ito tahanan. Isa lamang itong ari-arian, isang lupang maaaring ipagbili upang tustusan ang kanyang pamumuhay. At ngayon, hadlang sina Ricardo at ang kanyang pamilya. Hindi niya sila inaasahan. Ginulo nila ang plano niyang ideklarang hindi na nasa tamang pag-iisip si Roberto ang kunin ang legal na kontrol at ang kumita. "Tingnan mo na lang ang paligid," patuloy ni Francisco, ikinumpas ang kamay patungo sa maalikabok na talyer.
Namumuhay ka na parang ermitanyo. Hindi ito bahay, museo ito. Hindi mo kailangan ng mga ligaw na pamilyang ganito, kailangan mo ng tulong. Lumapit siya, mababa at nagbabanta ang tinig. Kung hindi mo sila palalayasin ngayon din, magsasampa ako ng mga papeles sa hukuman. Ipapadeklara kitang walang kakayahan. Sasabihin ko sa hukom na nawawala ka na sa sarili, na inilalagay mo sa panganib ang mga ari-arian mo. Sa kasaysayan mo ng pag-iisa, maniwala sila sa akin. Tumama ang mga salita na parang malamig na kutsilyo sa init ng talyer. Pagkatapos ay nakita ni Francisco sina Jennifer at ang mga bata. Napaikot sa pagkasuklam ang kanyang mukha. Oh, ayos, panunuyan niya. Isinama pa pala ang buong tropa. Ano to, silungan na ngayon. Matalim niyang itinuro si Jennifer. Hulaan ko, umaasa kayong makikitira rito, ano? Hihintayin niyo lang ang panahon para angkinin ang karapatan ng mga squatter. Mga pabigat lang kayo. Tumayo si Jennifer, ang babaeng dumanas ng gutom at lamig ng may dangal. Kalmado, ngunit hindi matitinag. Ipinasa niya si Isabela kay Miguel at humakbang pasulong. Matatag ang tinig, ngunit nag-aalab ang mga mata. Ginoo, sabi niya, hindi po kami mga parasito. Kami ay mga manggagawa. Nag-alok ang inyong ama ng tirahan kapalit ng pagpapanumbalik sa lugar na matagal nyo nang pinabayaan. Huminga siya ng malalim. Marahil kung mas madalas kayong dumalaw, hindi na niya kinailangang maghanap ng bagong pamilya sa gilid ng highway. Tumagos ang mga salitang iyon, tinamaan ang bahaging ayaw ilantad ni Francisco, ang kanyang konsensya. Tiningnan ni Roberto si Jennifer nang may pagmamalaki, pagkatapos ay hinarap niya ang anak, kalmado ngunit puno ng huling pagkadismaya. Narinig mo ang sinabi ng ginang, sabi niya, umalis ka. Lumapit siya sa isang estante at kinuha ang isang malaking wrench. Hindi bilang sandata, kundi bilang simbolo. Paalala na ito ang kanyang lugar. Ito ang tahanan ko, nasa titulo ang pangalan ko. Pinagpaguran ko ang bawat pako at tabla. At hanggat humihinga ako ang magpapasya kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Humakbang siya pasulong. Mananatili si Ricardo, mananatili si Jennifer, ikaw ang aalis. At kung maisip mo mang ituloy ang kalokohang yan sa korte, gagastusin ko ang bawat sentimo na meron ako para labanan ka. Alisin kita sa testamento ko ng mas mabilis pa kaysa sa ikot ng ulo mo. Nag-alab ang tinig ni Roberto sa parehong apoy na nagpanatili sa kanya sa manibela sa mga biyahe ng 20 oras. Lakas na hindi kailanman pinahina ng edad. Umatras si Francisco na pagtantong sumobra siya. Hindi pala marupok ang ama niya gaya ng inaakala. Bakal ito. Tumalikod siya upang umalis, ngunit hindi nang walang huling lasong patama. Hindi pa tapos to, duran niya. Sulitin niyo na ang mga bagong squatters ninyo habang pwede pa. Kapag dumating na ang child services at ang mga pulis, tingnan natin kung hanggang kailan kayo tatagal na may mga menor de edad na nakatira sa karumihan. Sumakay siya sa pick-up, nagpaalimpuyo ng alikabok at nawala sa dulo ng kalsada. Nanatili ang katahimikan sa kanyang iniwan, mabigat, tensyonado at puno ng kawalang katiyakan. Umupo si Ricardo sa isang bangko at ibinao ng mukha sa kanyang mga kamay. Pasensya na, Roberto, hindi namin sinasadyang dalhin ang digmaang ito sa pintuan mo. Aalis kami ngayong gabi, bago pa lumala. Ngunit lumapit si Roberto, ipinatong ang matibay niyang kamay sa balikat ni Ricardo at mariing pinisil yon. Hindi, iho, hindi ninyo dinala ang digmaang ito. Matagal na itong narito, ngayon lang ito lumabas sa liwanag kung saan ito nararapat. Tiningnan niya ang mahabang kalsadang dinaanan ni Francisco. Palagi niyang hinahabol ang madaling pera. Hindi niya kailanman natutunan ang ibig sabihin ng magtayo ng isang bagay.
Humarap muli si Roberto sa kanya. Kung aalis kayo ngayon, panalo siya. At ako'y maiiwan dito, naghihintay na mamatay mag-isa sa isang nursing home. Pero kung mananatili kayo, hindi lang para sa talyer, kundi para ipakita sa mundo na may buhay pa ang lugar na ito. Lalaban tayo ng magkasama. Pagningningin natin ang talyer na ito ng husto na walang makapagsasabing nawawala na ako sa katinuan. Isa itong pagsusumamo na may anyo ng utos. Hiniling ni Roberto na tumayo sila sa kanyang tabi, hindi lamang para ayusin ang bahay, kundi para muling buuin ang kanyang layunin. Tumingin si Ricardo kay Jennifer. Sinalubong niya ang tingin nito at tumango, tahimik ngunit matatag. Lakas na tanging mga ina lamang ang nagtataglay. Tumayo si Ricardo. Kung ganon magtrabaho na tayo, boss, sabi niya na may ngiti. Kumuha siya ng basahan at sinimulang punasan ng workbench. Aayusin natin ang lugar na to ng sobrang ganda, hindi na maglalakas loob ang anak mo na tumapak dito sa hiya pa lang. Ang sumunod ay hindi matatawarang himala. Sa mga sumunod na araw, muling namulaklak ang The Haven. Sina Ricardo at Jennifer ay nagtrabaho mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Naglinis, nag-ayos, nagliha, nagpintura, muling nabuhay ang talyer sa musika ng mga lagari, sa ritmo ng mga martilyo at sa halakhak ng mga bata. Nagbunot ng damo sina Miguel at Isabela, nagtanim ng kamatis at mais at nangarap ng kanilang unang backyard barbecue. Hindi nagubat ang hardin, isa na itong simula. Si Roberto, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay natulog sa isang tunay na kama. Kumain siya ng mainit na pagkain, kabilang ang maalamat na apple pie ni Jennifer na mula sa simula ay sariling gawa. Napuno ng amoy ng kanela at pag-asa ang bahay, ngunit hindi pa nawawala ang anino ni Francisco. Habang tinatapos ni na Roberto at Ricardo ang muling pagpipinta sa pintuan sa harap isang hapon, isang sasakyan ng pulis ang pumasok sa driveway. Kaagad sa likod nito, isang sedan ng city inspector. At sa tabi nito, ang truck ni Francisco. Dalawang social worker ang bumaba mula sa sasakyan, mahigpit na hawak ang mga folder sa ilalim ng kanilang mga braso. Sumunod sa kanila ang isang pulis. Halatang mas gugustuhin pang nasa ibang lugar. Si Francisco, na mas maagang dumating upang ihanda ang kanyang palabas, ay sinalubong sila ng isang mapagmataas na ngiti. Ayan na sila! Sigaw niya, itinuturo ang beranda kung saan naglalaro sina Ricardo at ang mga bata. Eksakto tulad ng isinulat ko sa ulat, mga ilegal na squatter, mga batang nalalagay sa panganib, at isang matandang nawalan na ng katinuan. Kalmadong lumabas si Roberto mula sa bahay, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Ang kanyang pagiging panatag ang ikinagulat ng lahat. Walang panik, walang sigawan. Isang tahimik na presensyang nakatayo ng tuwid sa malinis na pintuan kasama sina Ricardo at Jennifer sa kanyang tabi. Magandang umaga, officer, bati ni Roberto. Ano po ang nagdala sa inyo rito at wala pa yatang warrant? Kalmado, matatag at puno ng tahimik na kumpiyansa ang kanyang tinig. Isa sa mga social worker, isang babaeng may matalim na tingin at masikip na salamin, ang sumagot. Ginoong Roberto, nakatanggap kami ng ulat na may seryosong alalahanin tungkol sa inyong kalagayang mental at sa kondisyon ng lugar na ito. Kung ganon, sabi ni Roberto habang binubuksan ang pinto na may paanyayang kilos, bakit hindi na lang kayo pumasok at makita ninyo mismo? Sumunod si Francisco sa likod nila, buo ang paniniwalang makakakita siya ng kaguluhan, kalat, dumi, kagaspangan, ngunit pag-apak pa lang niya sa loob, bumagsak ang kanyang mukha. Malinis na malinis ang bahay, amoy ng floor polish, bagong lutong tinapay at sariwang bulaklak ang bumungad sa kanila. Kumikinang ang sahig, nalinis at naibalik sa ayos ang mga muebles. Sa sala, may bandilang Amerikano na maayos na nakalagay sa ibabaw ng mantel.
Bawat sulok ay nagsasalita ng pag-aalaga at init ng tahanan. Ginawang buhay at makahinga ni Jennifer ang dating bahay na puno ng dalamhati. Lumibot ang mga opisyal sa bawat silid. Puno ang kusina. Malinis ang mga bata, maayos ang suot ng mga damit na binili ni Roberto. Ilang araw pa lamang ang nakalipas. Tahimik silang nakaupo sa hapagkainan, gumagawa ng takdang aralin, may hawak na lapis at mga libro. Humarap ang punong social worker kay Francisco na nakakunot ang noo. Saan po ang panganib, Ginong Francisco? Isa ito sa mga pinakamaayos na tahanang na-inspeksyon ko nitong mga nakaraang linggo. Dahil desperado na, nagpalit ng taktika si Francisco. Palabas lang yan! Sigaw niya, na-brainwash siya, baka dinrug nila siya. Nawawala na sa sarili ang tatay ko. Pinulot niya lang ang mga yan sa kalsada. Hindi na tinag si Roberto. Lumapit siya sa isang antigong mesa at kalmadong inilabas ang isang leather folder. Anak, sabi niya, malamig ang tinig na parang yelo. Palagi mo akong minamaliit. At malinaw na hanggang ngayon, ganun pa rin. Binuksan niya ang folder. Alam kong susubukan mo ang ganitong kalokohan, kaya kahapon pumunta ako sa bayan. Kumuha ako ng pirmadong clearance sa mental health mula sa punong psychiatrist ng regional hospital. At ito itinaas niya ang isang dokumento, isang notarized affidavit na nagtatalaga kay Ricardo bilang legal na tagapamahala ng aking ari-arian at bilang empleyadong naninirahan dito. Iniabot ni Roberto ang mga papeles sa pulis. Hindi mga squatter ang mga taong ito, sila ay mga panauhin ko, mga empleyado ko. Ikaw, Francisco, ikaw lang ang nag-iisang walang karapatang manatili rito. Sinuri ng pulis ang mga dokumento, tumango at tumingin kay Francisco ng may masikip na titig. Maayos ang lahat, sabi niya, at para sa kaalaman mo, ang paghahain ng maling ulat sa social services ay isang seryosong paglabag sa batas. Iminumungkahi kong umalis ka na. Bago pa ako magpasyang kasuhan ka ng harassment, nabasag ang pagmamalaki ni Francisco sa harap mismo ng mga taong nais niyang ipahiya. Ang batas, ang bahay at ang sarili niyang ama ay kumampi laban sa kanya. Ginamit ni Roberto ang parehong sistemang sinubukan ni Francisco na gawing sandata at natalo niya ito sa sarili nitong laro. Tiningnan ni Francisco ang ama hindi lang ng may galit kundi may bagong uri ng takot. Pagsisisihan mo to, Dad, ungol niya. Kapag ninakawan ka nila hanggang sa wala nang matira, huwag kang lalapit sa akin. Pinutol siya ni Roberto, hindi sa galit kundi sa tahimik at malungkot na pagkadismaya. Hindi na ako lalapit, anak, sabi niya, dahil nakahanap na ako ng pamilya. Maaring hindi sila kadugo, pero kapantay nila ang aking dangal. Hindi na nagsalita si Francisco. Padabog siyang umalis. Isinara ng malakas ang pinto ng kanyang truck at humarurot palayo. Tuluyang naglaho sa buhay ni Roberto. Habang umaalis ang pulis at mga opisyal na may magagalang na tango at maging mga paghingi ng paumanhin, gumaan ang bigat sa hangin. Bumagsak si Jennifer sa isang upuan. Sa wakas ay pinakawalan ang mga luhang matagal niyang pinipigilan. Hinila ni Ricardo si Roberto sa isang alanganin, ngunit taos-pusong yakap. Akala ko talaga palalayasin mo kami para protektahan ang sarili mo, pag-amin niya. Tinapik ni Roberto ang kanyang likod. Ricardo, sabi niya, inayos mo ang makina ng truck ko at ang makina ng buhay ko. Hinding-hindi kita itataboy. Ngumiti siya. Ngayon, punasan mo na ang luha mo. Marami pa tayong gagawin. Dumadating na ang mga order at hindi mapigilan ng mga tao sa bayan ang pag-uusap tungkol sa mga muebles mo. At nang tuluyan nang mawala si Francisco, lalo pang umunlad ang The Haven. Ang nagsimula bilang isang desperadong pagkukumpuni ay naging isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, isang natatanging negosyo na tinawag na The Traveler's Carpentry and Mechanics. Isang kakaibang kombinasyon, ngunit epektibo. Dumadating ang mga trucker para magpaayos ng makina
at umaalis na may dalang mga handcrafted rocking chair, gun rack o coffee table. Napakahusay ng gawa ni Ricardo kaya't nagsimulang dumami ang mga order. Kinailangan pa niyang kumuha ng 2 apprentice mula sa bayan para lang makasabay. Huminto na si Roberto sa long haul trucking. Ibinenta niya ang kanyang truck at bumili ng maliit na delivery van para sa negosyo ng muebles. Maiksi na ang kanyang ruta, ngunit puno ng kahulugan. Ginugol ang mga hapon sa pagtuturo kay Miguel kung paano mag-ukit o sa pagtulong kay Isabela sa pag-aalaga ng kanyang taniman ng kamatis. Naging lolo si Roberto na hindi niya kailanman naging pagkakataon. Nagkukwento tungkol sa bukas na kalsada, apple pie, at kung paano marinig ang maluwag na belt sa makina. Lumipas ang 5 taon. Hindi na isang nakalimutang bahay sa gitna ng kawalan ang The Haven. Isa na itong tibok ng komunidad. Pinamahalaan ni Jennifer ang mga libro ng negosyo ng may husay at maingat na detalye. Lumilikha si Ricardo ng sining mula sa kahoy. Si Roberto, tumanda man ang katawan, hindi tumanda ang puso. Ang kanyang mga kulubot ay bunga ng ngiti, hindi ng stress. At isang maulang hapon, tulad ng araw na una silang nagtagpo, nakaupo si Roberto sa beranda katabi si Ricardo. Marahang tumutugtog ang ulan sa bubong, amoy ang sariwang sup ng kahoy sa hangin at kapayapaan ang pumupuno sa kanyang dibdib. Noong gabing yon, muntik na akong hindi huminto. Marahang pag-amin ni Roberto, nakatitig sa ulang patuloy na bumabagsak sa labas. Muntik ko nang apakan ng gas at lampasan kayo. Iwan kayong lahat. Sandali siyang tumigil, sumasalamin ang bagyo sa kanyang mga mata. Isang napakalaking pagkakamali sana, bulong niya. Mamamatay sana akong mag-isa sa malamig na truck na iyon, iniisip na tama ang ginawa ko. Tumingala si Ricardo mula sa munting laruan na yari sa kahoy na kanyang nililiha. Isang maliit na kabayo para kay Isabela at ngumiti ng marahan. Pero hindi mo ginawa, sabi niya. Huminto ka, iyon ang mahalaga, nang walang ibang gagawa. Huminto ka. Makalipas ang maraming taon, sa isang payapang gabi ng taglamig, tahimik na pumanaw si Roberto sa kanyang kama. Hindi siya nag-iisa. Nasa paligid niya sina Ricardo, Jennifer, Miguel at Isabela, ang pamilyang pinili niya. Ang pamilyang piniling mahalin din siya, walang takot sa silid na iyon, tanging init, pagmamahal at ang banayad na ritmo ng buhay na nagpapatuloy. Simple, ngunit makapangyarihan ang huling habilin ni Roberto. Iniwan niya ang The Haven, ang talyer at lahat ng kanyang ari-arian kina Ricardo at Jennifer. Hindi bilang limos, kundi bilang pagpapatuloy ng pamana na sama-sama nilang binuo. At sa kanyang testamento, may isinama pa siyang isang scholarship fund na nakalaan kina Miguel at Isabela upang matupad nila ang kanilang mga pangarap saan man sila dalhin ng landas. Para kay Francisco, iisa lamang ang iniwan niya, isang luma at walang lamang toolbox. Sa loob nito, isang sulat kamay na mensahe. Para sa wakas ay matutunan mong bumuo ng sarili mong buhay sa halip na agawin ng sa iba. Iyon ang huling aral ni Roberto, hindi mula sa galit, kundi mula sa prinsipyo. Kahit sa kamatayan, tinuruan pa rin niya kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kwento ni Roberto at ng pamilyang Mendoza, sina Ricardo, Jennifer, Miguel at Isabela, ay naging isang tahimik na alamat sa kanilang bayan. Ikinukwento ito ng mga tao hindi lamang dahil ito'y nakakaantig, kundi dahil ipinapaalala nito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo. Nabubuo ito sa katapatan, kabaitan at iisang layunin. Iniligtas ni Roberto ang isang lalaki mula sa kahirapan. Ngunit iniligtas ni Ricardo si Roberto mula sa kalungkutan. Niligtas nila ang isa't isa. At sa paggawa nito, ipinakita nila sa mundo na kung minsan ang mga likong dinaanan
Ang mga sandaling pinili mong bumagal at tumulong sa isang estranghero ay siya palang tunay na landas. Ang daang itinakda para sa iyo mula pa sa simula. Ang tunay na yaman ay hindi nakatira sa mga titulo ng lupa o sa mga bank account. Nakatira ito sa amoy ng sariwang soup ng kahoy, sa mga lutong bahay na hapunang pinagsasaluhan sa paligid ng mesa, sa halakhak na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng dating bakanting bahay. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng pagbabago, malasakit, at ikalawang pagkakataon dito sa Tales of Kindness. Naway maging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Roberto na manatiling mulat ang mga mata at handa ang puso. Dahil kung minsan ang pagtulong sa iba ay maaring siya ring magligtas sa iyo. Kung naantig ka ng kwentong ito, inaanyayahan ka naming gumawa ng isang munting bagay, ngunit makapangyarihan. I-type ang salitang loyalty sa mga komento at ibahagi ang videong ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na may kabutihan pa rin sa mundo. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nagpapalusog sa kaluluwa. At isang huling paalala, sa susunod na makakita ka ng taong naglalakad sa ulan, huwag mong apakan ng gas. Maaaring dala-dala niya ang himalang matagal mo nang hinihintay.